sama-sama tayong magiging sarakli. Kumaripas ng takbo ang mga tao nang magdire-diretso sa pwesto nila ang closed van na inararo ng cement mixer truck. Nasagi nito ang turtle cab at nadaganan ang isang motorsiklo. Hindi rin kita sa video pero nagdire-diretso ang dalawang sasakyan sa pader ng munisipyo ng Makilalag, Cotabato. Ayon sa driver ng cement mixer truck, nawalan umano ito ng preno. Walang nasugatan sa insidente. Kinwestiyon ng minorya ang pagpapabalik sa Senado ng nakontempt na DPWH engineer na si Bryce Hernandez. Git ni Senator Joel Villanueva, tila si Hernandez kasi ang nasunod, gayong nagdesisyon na ang plenaryo na sa Pasay City Jail siya ikukulong. Sinagot ni Senate President Tito Soto ang issue, gayon din ang puna ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tungkol sa pagtutol ni Soto na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Saksi, si Rafi Tima. Para patunayan daw na walang katotohanan ng aligasyong kumikbak siya ng 30% sa mahigit 300 milyong pisong flood control project, may handang gawin si Senador Jingo Estrada. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. I don't know with Senator Joel, maybe will also conform with my idea. Ang aligasyon binitawan ni Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office, sa pagdinig ng Kamara nitong Martes. Nakontempt sa Senado si Hernandez noong pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Lunes. Noong Martes, inilipat siya sa PNP Custodial Center matapos siyang umapela ng proteksyon sa Kamara dahil sa pangambaraw sa kanyang seguridad. Pero kinabukasan, nagmosyon sa Estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail, bagay na inoprobahan sa plenaryo. Matapos malipat sa Pasay City Jail si Hernandez, naghain ng petisyon ng kanyang kampo para sa writ of amparo para maisailalim siya sa Witness Protection Program at maibalik sa PNP Custodial Center. Kanina, humarap sa Pasay RTC Branch 112 si Hernandez para sa inihain niyang petisyon. Sa sulat naman ng legal counsel ni Hernandez kanina, umapela sila na ibalik siya sa Senado. Ngayong may bagong tiwala raw sila sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Kung papayagan doon nila si Hernandez na manatili sa Senado, patunay ito na handa ang Senadong harapin ang mahirap na katotohanan. Agad din aprobahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasang maharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Ay, hindi pa tapos. Mahabang labanan pa. Okay. Ilan ng court, bakit na-transfer siya sa Senate? There was a consensus between parties. Hirit naman ng Senador Joel Villanueva na inakusahan din ni Hernandez ng pagtanggap ng kickback. Nakapagtataka dahil plenaryo ang nagdesisyon na ilagay siya sa Pasay City Jail. Si Bryce na naman anya ang nasunod. Dagdag ni Senador Rodante Marcoleta na dating Blue Ribbon Committee Chairman, ang naturong committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan i-detain ang isang witness na cited in contempt. Dagdag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tila naging VIP witness si Hernandez. Yung oras ay nagugol din doon sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP itong si Assistant DE Bryce, na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail, pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun eh. Di ba? So it's maling opinion. It's their opinion. Sa sesyon kanina, muling binueltahan ni Estrada si Hernandez. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Naglabas din ng hining ang minorya na nakadirekta mismo kay Soto dahil tila hindi raw sila pinoprotektahan ng bagong mayorya. Una ni Senador Bato de la Rosa,
tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila ng questionin ng minorya ang naunang pag-detain kay Hernandez sa PNP Custodial Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ng De La Rosa, hindi pinalagpas ng Senate President. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Si Marcoleta, pinuna rin ang mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Discaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyong gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan nyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumaba si Senate President Soto mula sa rostrum to the rescue din ng ibang miyembro ng mayorya. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Yung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Sa uli, pansamantalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President sa mga petisyong pinagbotohan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the minority leader and the group. I believe that better coordination na lang po, and we agreed to coordinate better with the minority floor leader. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Trahedyang sinapit ng 6 taong gulang na batang nalunod habang naliligo at nanguha ng bulya sa ilog sa Pangasinan. At sa Cebu, isang binatilyong 16 anyos ang hininalang tumama sa bato at nalunod sa talon. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Wala nang buhay nang matagpuan ng ma-rescuer ang 16 anyos na binatilyo sa Argao, Cebu. Sabado ng umaga habang naliligo kasama ng mga kaibigan, tumalon ang binatilyo sa Bugaso Falls at hindi na lumutang. Naagnas na ang bangkay ng biktima nang matagpuang nakaipit sa piraso ng kahoy sa gitna ng sapa kaninang umaga. Ayon sa Argao MDRRMO, tumalon ang biktima sa itaas na bahagi ng falls habang naliligo sa ibaba ang kanyang mga kabarkada nang hindi lumutang ang biktima. Humingi ng saklulo sa mga taga-barangay ang mga kaibigan niya. Tagan ko ni sila, mga barkada ni Dono, mga barkada ni, unya kini siya, dili ko ni kabalong mulangoy. Ayon sa mga otoridad, posibleng tumama sa bato ang binatilyo dahil sa malaking pasa na nakita sa kanyang mukha. Mananghid sa mga officials, o sa mga designated nga mga rescuer o tour guide, ilag yung panangiran para safety ang napagalido. Sa San Jacinto, Pangasinan, 6 na taong gulang na bata naman ang nalunod sa ilog. Hapon itong Sabado, nagkayayaan ang biktima, kanyang nakatatandang kapatid at 2 pinsan na maligo roon at manguha ng tulya. Pero napunta sa malalim na bahagi ng tubig ang bata at tinangay ng agos. Sinubukan pa siyang masagip ng kanyang kapatid pero di nagtagumpay. Hindi ko matanggap na gano'n yung anak ko. 3 to 4 hours na sa tubig yung anak ko. Gusto siguro humingi ng tulong yung anak ko. Wala kaming nagawa ng asawa ko. Paalala ng mga pulis sa mga magulang, bantayan lagi ang mga anak. I-guide pa rin natin sila na mag-ingat or kung maaari is wag na lang silang pabayaan na sila lang yung pupunta.
Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagbabala ang pag-asa na may 70% chance magkaroon ng La Nina mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Kaya nakataas ngayon ang La Nina alert at ibig po sabihin, posibleng mas marami sa karaniwan ang mga bagyo at posibleng mas marami ang ulan. Samantala, hindi po bababa sa 5 ang patay dahil sa epekto ng low pressure area at thunderstorms sa iba't ibang lugar. Saksi, si Marie Zumali. Malakas ang pagragasa ng baha sa ilang bahagi ng Norala, South Cotabato. Umapaw din ang mga sapa bunsod ng ulan, kaya lumubog ang mga palayan at kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. 2 barangay ang apektado. Nauwi sa peligro ang sanay pagdiriwang sa ilog ng isang basketball team sa Magpet, Cotabato. Ayon sa ilang miyembro, maganda ang panahon at naliligo pa sila ng bigla umanong tumaas ang tubig at nagkulay tsokolate. Bumaha na pala sa itaas na bahagi ng barangay kasunod ng mga pag-ulan. Gamit ang lubid, ligtas silang tinawid. Nag-landslide naman siya. Sa Sultan Kudarat, gumuho ang lupa at mga bato, bunsod pa rin ng malakas na ulan. Humambalang sa kalsada ang malalaking bato, kaya naperwisyo ang mga motorista. Sa Davao City, nasagip ang 12 individual matapos matrap sa isang talon. Bigla raw lumakas ang agos ng tubig nang makaranas ng masamang panahon. Sa Baco Negros Oriental, sinira ng baha ang mga pipeline ng inuming tubig sa isang barangay. Namumroblema ngayon ang mga residente sa inuming tubig. Sa Mauban, Quezon, 2 ang naiulat na nasawi matapos matabunan ng lupa. Napuruhan ang bahay ng mga biktima dahil bukod sa landslide, may natumba ring malaking puno. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa Pagsanhan, Laguna matapos malubog sa baha. Sa bayan ng Santa Cruz, inabutan ng abot tuhod na baha ang libing ng isang residente. Maging ang hukay na paglalagakan, pinasok ng tubig. Kinailangan pang gumamit ng water pump para matanggal ang tubig. Naperwisyo rin ang malakas na buhos ng ulan at baha ang grupo ng mga magsasaka at vegetable traders sa La Trinidad, Benguet. Inabot kasi ng tubig ang mga ani nilang gulay. Maaari raw itong mabulok agad at makaapekto sa kalidad ng kanilang paninda. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at localized thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa maraming lugar sa bansa. Naglabas din ang Pag-asa ng La Nina alert. Tumaas daw sa 70% ang tsansa magkaroon ng La Nina mula Oktubre hanggang Disyembre. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Arestado ang isang retiradong tauhan ng Philippine Navy matapos pagbabarilin at mapatay ang kanyang kapitbahay sa Cavite. Ayon sa mga pulis, ang komprontasyon ng suspect at biktima nag-ugat umano sa nakawalang baboy. Saksi si Joseph Moro. Tinakpan ng yero pero di naitago ang ebidensya ng malagim na krimeng naganap sa 13 Martires sa Cavite noong Agosto. Ayon sa 13 Martires Police, nagiinuman ng biktima at isang kaibigan nang dumating ang suspect na si alias Rick, isang retiradong tauhan ng Philippine Navy. Ganong bronta itong victim at galit na galit hinggil dun sa alaga niyang baboy na nakatakas at hinuli ng mga kamag-anakan itong victim natin. Pag-alis ng suspect, ito ng mga biktima natin hindi matanggap yung pangyayari at sinundan itong biktima natin, sinundan yung suspect at nang makarating siya dun sa lugar na kung saan itong suspect natin ay nagagawa ng kubo, nagkaroon sila doon ng pagtatalo. 3 tama ng bala sa ulo at sa katawan ang ikinasawi ng 47 taong gulang na biktima. Sa tulong ng isang saksi, natuklasan ng mga otoridad ang kinaroroonan ng bangkay. Inaresto ang 59 na taong gulang na suspect sa kanyang bahay. Sinubukan muna siyang palabasin sa bahay pero nandito tumugon ng suspect, pinasok na ito ng mga otoridad. Nakuha mula sa suspect ang 9mm na baril, magazine at mga bala. Ayon sa mga pulis, itinanggi ng suspect ang krimen. According sa kanyang counter affidavit, ay ang kanyang nakalagay doon is pinasok daw yung bahay nila, illegal na inaresto siya ng pulis, walang legal grounds, at niransak yung bahay nila.
Ngunit lumalabas naman sa ating resolution, puro general denial lang. Nagpositibo rin ang suspect sa paraffin test. Naharap sa kasong murder ang suspect na nakakulong sa 13 Martires City Police Station. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Ipinag-utos ng Department of Transportation na mag-commute papuntang opisina ang kanilang mga opisyal 1 beses kada linggo. Ayon kay Acting Secretary Giovanni Lopez, yan ay para maranasan ng mga opisyal ng road at rail sectors ang araw-araw na pinagdaraanan ng mga commuter. Pinagsusumiti rin ng report ang mga opisyal pagkatapos na lang pagko-commute para magbigay ng kanilang rekomendasyon sa kung paano mapabubuti ang pampublikong transportasyon. Mismo si Lopez, sinubukang sumakay ng bus kaninang rush hour sa Commonwealth Avenue papuntang MRT3. Anya mahirap sumakay, lalo na kapag rush hour. At kulang din daw ang pampublikong transportasyon. Isang bagong silang na sanggol ang dinukot sa isang ospital sa Binmalay, Pangasinan. Ayon sa ina ng sanggol, isang babaeng nagpakilalang nurse na nakasuot ng scrub suit at face mask ang pumasok sa OB-GYN ward. Kinuha raw nito ang sanggol para kunan daw ng dugo. Pero mag-iisang oras na raw ay hindi pa bumabalik ang babae at ang sanggol. Lumapit ang ina sa mga nurse pero sinabi nila na hindi naman daw isin na ilalim sa blood test ang anak. Batay sa paunang investigasyon, walang CCTV sa lugar at wala ring gwardya noong mga oras na yon. Wala pang pahayag ang ospital. Pinag-utos naman ni Governor Ramon Vico III ang mabilis at masusing investigasyon sa insidente, pati na ang paghahanap sa sanggol at pagtugis sa suspect. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.